good morning mga maring. Ipapakita ko sa inyo yung bukiri ng aming kapitbahay. So ayun, sinampay namin dyan mga maring. At isarado ko muna yung gate kasi lumabas na si Mochi. Baka lumabas naman yung aming si Belly. So ayan ang mga putalay. Ayan na Mochi, let's go! Aking gwardiya si Bill. At yung left side na yan, ayun yung pinsan ni Ordis na sa Cavite nakatira. So ano lang kami magkita-kita years every reunion. And then sa right side naman, ayun yung pinsan din ni Ordis, kapatid niya yung nasa left side. So ayan yung aming bahay, yung nakamulo doon. So may mga sinampay pa kami kasi makulimlim kahapon hanggang ngayon. So walang araw. So nilabasan na para mahanginan. And then tara na, punta na tayo dun sa bukirin. Let's go! So ayan para yung bukirin ng aming kapitbahay. Yan, mga hektarya na yan sa kapitbahay ko namin yan. So yan mga mare, tingnan nyo naman, clean, green, and fresh air talaga. At yung sa pabandorin dito ni Ordes, yung tsaga pangasiwa dyan sa bukirin na yan, sa palayan na yan. Kasi siya yung ano dyan, nangangasiwa sa mga bukid na yan, sa kanila yan, mga mare yan. Hanggang doon yan sa may right side, lagpas doon, ayan nyo yung highway, yung pinakataas na parang kahoy, yun na yung pinaka right side doon na sinasakyan ko ng bus. Ayan si Papang Dudet, yung tito ni Ortiz, ayan siya, nagpupula siya ng palay para pagtubo, dyan naman itatanim doon sa may tubigan na yan, isa-isang isasaksak yan niya, itutusok. So ayan mga mara, grabe talaga ang langano dito. So daming mga ibon na mga white na lumilipad, ayan siya. So ayan, nakikita nyo naman yung clean, green, and fresh air talaga yan mga mare. So maganda yan mga mare, kasi kung gusto nyo pong sumama dito sa akin ay sumama kayo na para makaano kayo sa mga stress, para ma-refresh kayo dito kasi makikita nyo naman yung tanawin na papaka clean green. So ayan mga mare, ang bukirin ng aming kapitbahay. Yan doon yan sa right side na yan, hanggang patagos doon, papunta na yan doon sa bayan, yung pinakabukid yan mga mare, ayan yun siya. So pauwi na nga tayo dahil syempre parang umaambon. Ayan naman yung bahay nung tito ni Ordes, ito yun, yung kulay green, ayan yun yung sa Kapitugo sa may Kalayaan, may kantin. Dito naman yung lumang bahay nila inanay, yung katabi namin doon, ayan yung mayero doon, yung sa lola ni Ortiz yun. So ayan po ang aming sinampay kahapon hanggang ngayon. So ayan po mga mare, at ayan yung halaman namin na pag tumutubo naman siya ay ginugupit ko siya. So ayan po ang aming mga halaman nandiyan. Hi Mochi! Kwarta yung sumula. Ito na nga San Francisco, iba't ibang kulay ngayon mga mare. Pag nag-summer meron din siyang red, orange, yellow, and green. So muna ngayon ay siya ngayon ay nag-umpisa muna siyang nag-orange kasi hindi pa siya summer. Pero pag nag-summer na yung mga mare, wala yung pinipili, magi-green, mag-blue, ano yan siya, orange, red, and yellow. So ayan po mga maraming halaman na tatlo, lagi kong ginugupit kasi pag lalo pag umuulan, yun nagsasanga na naman yan sila, ano na naman, dumadami na naman. So kailangan talaga ititrim mo siya para maganda siya tingnan. At pabilog yung ginagawa ko sa kanilang tatlo. So sa baba kasi ay titirahan niya ng mga itik, so walang halaman doon. So ayan naman si Mochi, kung aking gwardiya ay may ginangata-ngatang buto, parang buto ng baboy. Saan na naman kayo nakakita ng buto to at ginangata? So kailangan daw may yung aso natin ay mangata kasi para mawala daw yung rabies pag may ginangata sila. So papasok na nga tayo mga mare. At ito na nga aking sapatos, nalaman din siya in 3 years and 2 months. Kasi hindi ko siya nalalaman sa Maynila kasi hindi masyadong mainit. So dito lang sa probinsya, hanggang simula umaga hanggang hapon ay tuyo talaga yan siya. So yan ang aming terrace. Yan, papasok naman tayo doon sa loob namin kasi ayos-ayos naman ako ng mga ligpitin. So nagwalis, nagmap na ako, naglinis, nagtanggal ng mga yung mga agiw sa taas kasi may nabila ko sa Shopee na brush na mahaba. So dinagdagan ko pa siya ng kahoy para kasing haba talaga siya. Hoy Moche, ayun, kilingin na nga pa siya, hindi ko na lang isasara yung gate kasi papasok siya mamaya. So papasok ka tayo sa kusina mga maring.
Ayan ang aming komedor. Ayan yung ayan yung kids ni Atina. Hello, Tina. Ang gusto niya magpa-cutex din, kaya nilagyan ko siya ng cutex. Nilagyan ko siya ng cutex na green. O susera yan eh. Ambisyosa yan eh. Gusto magpa-cutex. Iapat lang naman yung kuko niya na kasi yung isa is hindi pa tumutubo. So, nilagyan ko na ng cutex yung first coat niya hanggang second coat and third coat hanggang finally maging green na siya. So, syempre, parang dalaga din yan eh. O, tira mo naman yung dila. Naka-electric pa na nga siya. Siya na yung naka-electric pan. Siya pa yung ano, hinihingal-hingal dyan. O, ayan na siya. Ambisyosa yan eh. O, gusto pang bumaba. Pag binaba ko kasi ay inaararo lahat. Siya na nga naka-electric pan. Tinan mo. Tutok na tutok sa kanya yung electric. Pala ko walang electric pan. O, diba? Ayan yung si Atina. Ang aming dalagang si Atina. Ayan yan siya. Tapos yung dalawa naman ay wala din yun sa ano. Kanya-kanya silang laro. Si Mocha at si Billy ay naglalaro. Yan silang dalawa. Ito naman ay pag pinakawalan ko kasi ito si Atina ay hagupit niya yung mga tsinelas namin sa paa. Tinatakbo doon, takbo rito para nakawala siya sa isang bahay na hindi nakawala ng isang taon. Pag pinakawalan mo talaga yung takbo doon, takbo dito kahit sinong mabangga niya. Tapos sinasabunutan niya si Bailey. Siyempre mahaba yung buhok ayaw ni Bailey nagagalit. Ayan ang Bailey naming mabait yan siya. Simula nakapon talaga yan si Bailey ay mabait yan. At saka nakakaintindi na yan siya pag sinabihan mo wag mo na patulad si Atina kasi mas baby pa sa'yo yon. Yan, hagurin mo lang siya, matutulog na yan siya. Wala yung ginawa sa maghapon, tulog ng tulog. Yan. Parang mga baby mo na din sila kasi malambing yan si Bailey. Lagi yung nakahiga doon sa aircon. Gusto niya lagi na sa aircon. Lagi yung katabi ni nanay. Pati si Mochi katabi yan sa tulog. Pag nasa kwarto na yan si nanay, natutulog na din yan silang tatlo. Si Mochi at si Billy. Ayan, natutulog lang yan siya. Gusto niya lagi nandyan lang yan siya. Sa kama, sa ilalim ng kama. Minsan tumatabi na lang yan siya bigla. Minsan hindi ko na alam na ikatabi ko na pala sa puwet. Kaya naman yung pinakamalambing naming si Mochi nangahalik. Yan yung pinakamalambing sa amin si Mochi. Si Kuya Mochi yan eh. Pag sinabihan, huwag mong patulan yung dalawa kasi mas maliit pa sa'yo yon. Kuya ka na, naintindihan naman niya. Ipapaliwanag mo naman sa kanila naman. Huwag mag-aaway, nakaintindi din. Mag-iwahiwalay naman yan silang tatlo. Ay, pinakamalambing talaga namin na alaga ay si Mochi. Kasi alaga yan ng anak ko, si Kuya. Simula maliit yan, yan na lang alaga niya. Dati kasi yung tata niya wala talagang hilig sa aso. Ngayon, mas mahilig pa sa anak ko kasi dalawa na alaga niya. So, yun talaga unang-una alam yung alaga ay si Mochi. Ayaw niya, inaayawan niya yan. Minsan, pinapalayas niya yan. Gusto nakalabas. Ayaw naman lumabas kasi siyempre, parang ayaw niyang lumabas. Tapos pinakapo naman niya nung mga ilang years na dun sa aming aso. Hanggang naging na kasi para hindi siya pupunta sa kapitbahay tapos makabuntis siya tapos gala ng gala. So dyan lang yan sila sa bahay pati si Billy nakapo na din si Mochi. Yan, hanggang ngayon lang sa bahay lang sila. Tapos nagagalit niya si Mochi pag may bisita kami kasi pag siyempre naisip niya teritoryo namin to. Ba't ka pumasok dito? So, pinagtatanggol niya yung bahay na tinitirahan niya. Siyempre, ganun yung mga alaga na pinasok. Kung baga sila, nagbabantay sila or nagprotect pa sila sa kanilang tinitirahan. Baka kanong gagawin, ganyan yung mga aso. So, pero pag everyday ka na nagpupunta doon sa bahay, hindi na yan siya tumatahol. Umaamoy na lang siya. Sa umpisa lang talaga. Pag every pupunta ka na ng punta doon sa bahay, masasalay na siya, makikilala ka na niya. So, syempre, hindi na yan siya tumatahol. Pero pag mga ibang tao talaga tumatahol yan siya. Galit na galit siya, parang gusto niya ng tukli.